Ang antigong kwintas. Isang talamak na magnanakaw si Nando. Ngunit ang kaibahan niya sa mga ordinaryong magnanakaw, mga patay ang ninanakawan niya. Para sa kanya, mas madaling nakawan ang mga iyon dahil hindi na makakapalag at makakapagsumbong sa mga pulis. Ugali na niyang tumambay malapit sa sementeryo para alamin kung may bagong ililibing. Palagi rin siyang nakatunghay sa obituaryo upang tingnan kung may ililibing na potensyal na biktima niya. Paboritong tambayan niya ang Blowgate Cemetery na kilalang pinaglilibingan ng mayayaman. Madalas na doon siya maraming nakukuhang mga bangkay at kahit mahigpit ang bantay roon, kailanman ay hindi pa siya nahuli. Ngunit ilang linggo nang tila hindi bumibisita si kamatayan sa mga tao dahil ilang linggo na siyang inaalat. Ni Singkong Duling ay wala siyang nakukulimbat sa mga patay. Natatakot naman siyang subukan ang pagnanakaw sa mga buhay dahil hindi iyon ang forte niya. Kailangan na niya ng dilihensya ngayon dahil umuungot sa kanya ng isang set ng alahas ang kinakasama niyang si Bella. Siguradong kapag hindi niya napagbigyan ito, sa hiwalayan ng uwi nila at hindi niya hahayaang mangyari iyon. Dahil kapag nagkataon, alam niyang tatakbo ito kay Alphon, ang mortal na kaaway niya na matindi ang paggugusto kay Bella. Dumating ang hinihintay niyang swerte pagkaraan ng 3 araw. Habang nakatambay di kalayuan sa Blowgate Cemetery, ay nakita niyang may ipinapasok na karo ng patay roon na sinusundan ng mga nakaitim na babae na may mga suot na medalyon na may nakaukit na bituin. Mukhang mayaman ang ililibing base sa pangalan ng punerarya na nagserbisyo rito. Napangisi siya. Mukhang ito na ang hinihintay niya. Pagkatapos alamin ang eksaktong lokasyon kung saan iyon ililibing, agad na umuwi siya para ihanda ang mga kakailanganin niya. Mamayang hating gabi na niya gagawin ang binabalak niya. 12:00 ng hating gabi ay walang kilatis na nakapasok siya sa loob ng sementeryo sa kabila ng mga bantay na naroon. Agad na tinugpa niya ang kinaroroonan ng musoleo ng patay na pakay niya. Walang kahirap-hirap na nabuksan niya ang pinto. Pagkatanggal sa takip ng nicho, ay agad na hinila niya ang ataol mula sa loob. Nang buksan niya iyon, ay tinanglawan niya iyon ng flashlight. Namangha siya sa nakita. Isang napakagandang babae ang bangkay. Animo mahimbing lang na natutulog ito. May nakatatak sa noo nito na tila bituin, ngunit hindi iyon nakabawas sa angking ganda nito. Ano kaya ang kinamatay ng babaeng ito? Pumalatak siya. Sayang, bata pa at maganda. Sabi niya. Kapag kuwan ay napatingin siya sa leeg nito, nanlaki ang mga mata niya pagkakita sa kwintas na suot nito. Ang palawit ng kwintas ay gapisong ruby na pinalilibutan ng nagkikislapang puting diamante. Mukhang antigo iyon. Tinignan niya ang magkabilang tenga nito, ngunit sa pagkadismaya, walang suot na hikaw ito. Kahit singsing ay wala. Tanging ang kwintas ang suot nito. Di bali, mukhang sa kwintas pa lang ay sulit na ang pagod ko. Aniya sa sarili habang hinuhubad dito ang kwintas. Pagkatapos niyang hubarin dito iyon, ay biglang umihip ang ubod ng lakas at lamig na hangin at tila may humugot na malalim na hininga. Nayakap niya ang kanyang sarili. Nang maisilid na niya sa bag ang kwintas, ay agad na isinauli niya ang bangkay. Pagkalabas ng musoleo, ay nawala na siya sa dilim. Pagdating sa bahay, ay agad ipinakita niya kay Bella ang kwintas. Ang ganda Nando, nanlalaki ang mga matang sambit nito. Isinuot nito sa leeg iyon. Kapag kuwan, ay umikot-ikot ito sa salamin habang nangingislap ang mga mata sa pagtingin sa suot na kwintas. Hoy, ipagbibili natin yan. Ibibili na lang kita ng isang set ng alahas. Paalala niya rito. Nilingon si Nitya. Hindi mo ibibigay sa akin ito. Halatang nadidismay ang tanong nito. Umiling siya. Sumimangot ito. Sige, payag ako. Pero hayaan mo munang suot ko ito kahit hanggang ngayong gabi lang. Naglalambing na sabi nito. Pumayag siya. Natutuwang naglambitin ito sa leeg niya hanggang sa mauwi iyon sa kama. Naalimpungatan si Bella dahil sa matinding panlalamig. Dahan-dahang nagmulat siya ng mga mata. Iwinalot niya ang kumot sa kanyang kahugdan
Saka tumayo para isara ang bintana. Nakaramdam din siya ng pagkauhaw, kaya bumaba siya para kumuha ng maiinom. Paakyat na siya nung mapatingin siya sa salamin na sa akyat sa hagdan. Napangiti siya nang makita ang suot na kwintas. Kanina ininais ni Nando na hubarin iyon sa kanya habang nagtatalik sila. Ngunit pinigilan niya ito. Hindi niya alam kung bakit, pero pagkakita pa lang niya sa kwintas, tila ayaw na niyang mawala iyon sa katawan niya. Lumapit siya sa salamin at inilalaglag sa paanan ang nakabalot na kumot sa katawan. Pinagmasdan niya ang kanyang sarili. Hindi nagbabago ang magandang hubog ng kanyang katawan. Kaya naman baliw na baliw sa kanya si Nando at si Alfon. Si Alfon. Kanina habang wala si Nando ay buong layang pinagsaluhan nila ang mainit na sandali. Ilang gabi ng lihim na nagtatagpo sila. At aaminin niyang mas napapaligaya siya ni Alfon kay si Nando. Iiwan na nga sana niya si Nando at tuluyang sasama kay Alfon. Ngunit umuwi itong may magandang dala sa kanya, ang kwintas. Paggising nito ay muli niyang hihilingin na huwag na nitong ipagbili ang kwintas at sa halip ay iregalo na lang sa kanya. Saka na niya iiwan ito kapag ibinigay na nito ang kwintas sa kanya. Hinawakan niya ang palawit ng kwintas. Lalo yata siyang gumanda ngayong nasa leeg niya iyon. Ikiniling-kiling pa niya ang mukha habang nakangiti. Nang muli siyang humarap sa salamin, nanlaki ang mga mata niya sa nakita. May katabi siyang babaeng nakaitim at nakatingin sa kanya. Ang mapupulang mata nito. Nilingon niya ang likuran niya, ngunit wala siyang makitang kasama. Nang bumaling uli ang kanyang mukha sa harap, ay gayon na lang ang sindak niya. Nang makitang halos gadali na lang ang layo ng mukha nito sa mukha niya. Naglilitawan ang malalaking ugat sa mukha nito, habang ang hugis bituin na nasa noo nito ay lalong umangat sa noo nito. Halos mapatid ang litig niya sa pagtili, ngunit walang boses na nanula sa kanyang bibig. Hindi rin siya makalis sa kinatatayuan niya. Pagkatapos siyang titigan ng mapupulang mata nito, ay nakarinig siya ng maaligasgas na tinig. Sa wakas malaya na uli ako. Nang patayin ako ng pinuno ng puting grupo, lihim kong ginawang kanlungan ang antigong kwintas upang paglalangan sila. Ngunit para makalabas ang aking kaluluwa sa kwintas, kailangan ko ang itim na enerhiya na magmumula sa mga katulad ni Nando na maaakit sa kwintas. Ngayon ang kailangan ko na lang ay katawang gagamitin ko sa aking mga balak. Nanonood ang titing nito sa kanya. Ako ang papalit sa katawan mo at ang iyong kaluluwa ay makukulong sa kwintas. Gagawin ko ang lahat ng maibigan ko sa katawan mo habang ikaw ay magiging piping saksi lang sa kabuktutan ko. Lilinasanin ko lang iyong katawan kapag patay ka na. Kasunod nito ay unti-unting naging itim na usok ito habang nararamdaman niya ang tila pagkaubos ng hangin sa mga baga niya. Para ding namamahid ang mga kalamnan niya. Tila hinuhugot ng isang makapangyarihang puwersa ang kaluluwa niya mula sa katawan niya. Nagising si Nando sa pakiramdam na tila may nagmamasid sa kanya. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niyang pabukakang nakaupo sa tumba-tumba si Bella. Magulo ang pagkakabalot ng kumot sa hubad ng katawan nito. Mataman lang itong nakatitig sa kanya habang nangingitim ang palibot ng mga mata nito. Anong ginagawa mo riyan? Maaligasgas pa ang boses na tanong niya rito. Tinitigan muna siya nito bago ito nagsalita. Iniisip ko kung anong klaseng kamatayan ang ipapataw ko sa iyo. Walang mortal na maaaring matira sa mundo. Tila galing sa hukay ang boses nito. Naiiling habang natatawang umupo siya sa kama. Ikaw talaga, Bella. Sinumpong ka na naman ng topak. Hindi na niya tuloy ang sasabihin nang tumalon ito sa harap niya at sa isang iglap ay nasaksak siya nito. Napatihaya siya sa kama. Nanlaki ang mga mata na tinignan niya ito. Nakangisi ito habang nanlilisig ang mga mata na hawak sa isang kamay ang gunting. Masakit ba? Dagdagan natin. Muli ay inundayan siya nito ng isa pang saklat. Pilit na sinasalag at iniiwasan niya ang atake nito. Ngunit inundayan uli siya nito ng sunod-sunod na saksak. Agad na nagdilim ang lahat sa kanya. Nagmulat ang mga mata ni Bella. Naitakip niya ang mga kamay sa pagtama ng sikat ng araw sa kanya. Kasunod na yun ay may naramdaman siyang malagkit sa likod niya. Nang kapain niya iyon at makitang dugo iyon, napabiklikwa siya ng bangon.
Sindak na natutok niya ang kanyang bibig nang makita niyang nakahandusay sa sahig si Nando habang naliligo ito sa sariling dugo. Pilit na binalikan niya sa isip ang mga pangyayari hanggang sa may marinig siyang boses. Hindi pa ako tapos sa'yo, Bella. Mamayang gabi, magiging alipin uli kita. Hindi, maring tutol niya. Ngunit umalingaw lang ang halakhak ng isang babae. Tumako ang tingin niya sa walang buhay na katawan ni Nando. Binalot siya ng takot. Ano ang gagawin niya? Paano niya ipapaliwanag ang nangyari kay Nando? Sino ang maniniwala na ang kaluluwa sa kwintas ang may kagagawa na nangyari dito at naging kasakapan lang ang katawan niya? Muling umalingaw ang mas malakas na malabdemonyong tawa. Naitakip niya ang mga kamay sa kanyang mga tenga. Nang matanto na puno siya ng dugo, ay nanginginig na pinunasan niya ang sarili at dali-daling nagbihis. Kailangang makaalis siya ng bahay. Tatakasan niya ang krimeng di sinasadyang nagawa niya. Dahil kapag inabutan siya ng mga ito roon, huhulihin siya ng mga pulis. Makukulong siya. Walang lingon-likod na tumakbo siya pagkalabas ng bahay. Sa biglang pagtawid niya, ay nakarinig siya ng malakas na busina. Nang lingunin niya iyon, ay nanlaki ang mga mata niya. Patungo